Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Panginoon at ngayon kahit nasa online po tayo, ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, pagpapala. Purihin ang Diyos. So ang pangangaral ngayong umaga ay mula sa mga awit, kapitulo 145, versikulo 18 hanggang 19. From the book of Psalms 145, verse 18 to 19. So itong pangangaral natin ay isa sa mga nagawa ng inyong lingkod, no? Gumawa tayo ng libro. Ang tawagin natin ay Biblical Preaching and Biblical Teaching. So i-promote ko na rin na ito ay pwede ninyong ma-avail. Mag-PM lang kayo sa akin. At ito ay merong 147 pages, no? Sa halagang 400 pesos lamang, no? Para IGP ng inyong lingkod, income generating project para sa mission natin. So mag-PM lang kayo at available po ito. Padala ko sa inyo. Kung napakalayo ninyo, pwede ito sa PDF na lang, no? Pero kung malapit lang sa Metro Manila, pwede ito sa ringbind. Padala ko sa inyo ang hard copy. So purihin ang Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay napapanahon. Katatapos lang din po ng inyong lingkod mangaral doon sa Radyo Rapido sa Davao, no? sa pamagitan ng ating kaibigan na Doctor of Theology na si Dr. Arnel. Salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa akin mangaral doon. Purihin ang Diyos. At napakagandang mangaral din sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng salitang Bisaya. Sobrang tagal na, 26 years na tayo dito sa Manila. Pero purihin ang Diyos. Kayang-kaya mangaral ng Bisaya. Straight Bisaya. So, salamat sa Panginoon. From this book of Psalms ay binigyan ko ng pamagat na The Nearness of God. Ang Diyos ay napakalapit. So mamaya sa pangarap, mahaluan mo na si Buano, adi pagtsagaan niyo na. Kasi kapag natatapos ko lang mag-preach ng si Buano. Okay? In the book of Psalms 145, verse 18 and 19, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. To all that call upon Him in truth. Verse 19, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Tayo manalangin. Dakilang Diyos ang pagpapala mo ay ang inaasahan na makarating sa bawat isa na ito'y magiging kalakasan. Ang salita mo'y magbigay gabay sa aming gagawin pang-araw-araw na pamumuhay bilang mananampalataya. Purihin ka sa oras na ito, Panginoon Hesus. Amen. So, taong 2020, alam natin, magkaroon tayo ng kalaban na hindi nakikita. Ito yung virus. Dumating sa bansang ito. Ngayon, ang tanging sandata lamang natin ay ang pagtiwala sa ating Panginoon. Kaya ang epekto ng virus, unang-una, yung sa physical natin. Hindi nagiging healthy yung ating mga eating habits. No? Nagkukulang tayo sa mga gawaing pag-ehersesyo, nagkukulang tayo sa mga pagkonsulta sa mga doktor na merong takot sa puso dahil takot mahawaan. Yung iba naman ay hindi masyadong nakatulog dahil balitaan yung kaso sa paligid sa buong bansa. No? Last year, 2020, grabe. Until now, meron pa rin mga nagkakaroon ng karamdaman. Higit sa lahat, nahihirapan tayo sa budget, no? Dahil sa mga hindi maayos na transportasyon at mga di nakasanayang gawain. At hindi naging madali ang buhay natin. Bakit? Gusto natin makipagkita sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. So, ang nangyayari? Limitado tayo ang pakikipagsalamuha. Yung sa pag-iisip naman natin, naaalarma tayo palagi dahil
Yung iba nagkakasakit at yung iba namamatay talaga dahil dito sa virus. So hindi mapapalagay at palagi nag-iisip na maaaring mangyari at kung ano pa man ang mangyari sa hinaharap. So nag-aalala tayo at lungkot na lungkot tayo kung ano mangyari sa paligid natin. So sa spiritual naman natin, sa puok sambahan, katulad sa amin, gusto na namin na magkaroon ng panambahan. Hindi kami pinayagan pa ng katiwala dahil sa sitwasyon. Kaya ito, patuloy tayong nasa online. Kung gusto natin magdasal sa ating mga bahay-sambahan, gusto natin magpuri doon, iba pa rin yung nasa lugar sambahan. So, mga hamon sa buhay natin na dapat malusog ang pangatawan, may maayos na pag-iisip, buo ang ating kalooban at damdamin, at matatag ang pananampalataya espiritual. Yun ay hamon sa bawat isa. So, dapat mapagtagumpayan. So, when we are seeking closeness to God, by calling upon Him, we need to call Him in truth. And we need to have fear towards Him. Yung salitang truth, ayon dito sa ating sitas, sa verse 18 ng chapter 145 ng Psalms, from the Greek word emek. So, I mean, Hebrew. Ang Greek nito, aletheia. Ang Hebrew word emek. Kung himayin mo yung salitang emek, yung salitang im ay mother. Yung salitang met ay death. Na? Yung salitang im, mother. Yung salitang met ay death. So, kung tingnan mo, ang mother ang pinagmulan ng buhay nung tao. So, walang ibang pinagmulan. So, when we say mother, this is the source of life kasi doon tayo galing. Lahat tayo pinanganak ng nanay natin. Kaso, in the long run, from this cradle to the grave, meron tinatawag na death. But in between, yung truth na pinag-uusapan natin dito, ayon sa Hebrew word, ang kahulugan nito ay faithfulness. Yung emek. So, dapat, dahil alam natin na tayo ay nasa Panginoon, nandoon yung ating katapatan. Na faithfulness or firmness, yung hindi ka pabago-bago, hindi ka hunyango, na madikit ka sa bato ka na rin. Hindi madikit ka sa yung mga halaman sa dagat, alam niyo yung hunyango, madikit sa halaman ng dagat, ganun din. Hindi, dapat firm ka. Na kumbaga, itong ating henerasyon na taliwas kalooban ng Diyos. Firm ka. Hindi ka magbabago kung saan ka nakarating. Kumbaga, predictable ka. Kumbaga, magulang mo pag umalis ka bilang young people, alam na magulang mo na hindi ka gagawa ng kalokohan. Kasi minsan, pag ikaw ay gumagawa ng hindi maganda sa kalooban ng Diyos, yung magulang mo takot pag lumabas ka ng bahay. Alam nila, meron kang gagawin kahihiyan sa pamilya mo at saka sa church. Yung predictable ba? Alam niya, firm ka. Ibig sabihin, naka-fix ka na. Para bang alphabet at saka yung numbers. Hindi mo pwedeng baguhin yung number 5. Gawin mo, ito, number 7 ito. Yung number 9, 9 talaga yan. Hindi mo pwedeng gawin number 6 yan. Kahit baligtarin mo, 9 pa rin siya. Yung bilang. Pero yung itsura, kala mo kawig. So, ang ibig sabihin, pag alpabeto, pag letter D ka talaga. Hindi ka pwede magiging letter B. Ang firmness, yung salitang truth, ibig sabihin, universal yan. Kung ano sa ibang lugar, siya rin dito. Tanggap. So, ganun dapat ang buhay natin. Kung gusto mo na malapit ka sa Diyos, closeness to God, dapat nasa truth ka. Tapos, binigyan din siya ng kahulugan na stability. So, stable. Katulad nga, nakita nyo ako nakaupo. Stable ako. Pag hindi ako stable, tatayo ako, lalakad-lakad dito, balisa-balisa. Stable. So, hindi ka nagugulumihan. Physically, mentally, emotionally, spiritually, financially, social aspect, apektado sa pandemya. But, your heart is fixed, firm.
before the Lord. Why? Because you are near to Him. You are with Him. Kaya upon Him in truth. Paano ka naging close sa Panginoon? In truth. No? May kahulugan din siyang reliability. Continuance. So, pag sinabing reliability, ibig sabihin may kapayapaan ka. Hindi ka aligaga. Then, yung security. Secured ka. So, pag sinabi mo truth, secured ka. Hindi ka matatakot. Kaya nga, pag iharap ka sa husgado, tanging sasabihin mo lang, truth. So, hindi ka pabago-bago ng testimonya. So, ang Diyos ay malapit doon sa mga ganitong klaseng tao. No? Yung merong integridad pagdating sa kanyang buhay. Kaya, ang pangalawang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 28, And now, O Lord, Thou art that God, and Thy words be true, and Thou hast promised this goodness unto Thy servant. Unang Hari, Kapitulo 2, versikulo 4, 1 Kings 2:4, that the Lord may continue His word, which He spoke concerning me, saying, If Thy children take heed to their way, to walk before me in truth. So, ang dapat lakaran ng mga kabataan ay katotohanan o pagiging tapat. Truth, with all their heart, and with all their soul, there shall not fail thee. So, dapat hindi ninyo biguin ang Diyos. Hindi natin pwedeng biguin ang Diyos sa paglilingkod, sa paglalakad, sa pamumuhay. Dapat truth. Ngayon, 1 Kings 3 verse 6, and Solomon said, Thou hast showed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth. Anong nilalakaran ni David? Truth din. And in righteousness. Kasama yung katwiran. And in uprightness in heart with thee. And thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. So, yung blessing ni Solomon galing doon sa kanyang ama na matapat sa Panginoon. So, ang mga magulang na matapat sa Panginoon, mag-expect kayo ng mga anak matapat din. Nandoon din talaga ang blessing. Ang kamay ng Panginoon nasa mga anak ninyo. May mga panalangin kayo na hindi nyo natanggap habang buhay kayo. Mag-expect kayo na yung mga anak ninyo ang tatamasa nito. No? Kaya nga, kung mapansin ninyo, puro labanan si David, pero ano namang natamasa ni Solomon? Na anak ng isang matapat, a man after God's own heart. Kaya naalala ko si Sadok Sabi ng Panginoon, yung mga priest na iba, hindi ko kailangan yan, hindi ko entertain yan. Pero yan si Sadok, dahil matapat yan, namumuhay sa katotohanan, kahit anong oras pag kumatok yan, bubuksan ko yan. Ang Diyos gano'n sa mga taong matapat. Walang pangambayan, walang takot yan. Purihin ang Diyos. Kaya ako, magbigay sa inyo ng patotoo, purihin ang Panginoon. Nagkataong pandemya. Operasyon ng anak kong pangatlo. Sabi ng doktor, dapat last year na operahan pa yan. Dahil kasi wala tayong budget hindi na operahan dahil pandemic. Sabi ng doktor, kailangan operahin na yan. Sabi ko sa asawa ko, sige, pa-opera na natin yan. Pero wala kami hawak na pera. Pero itong tandaan ninyo, maraming tao ang Diyos. Biglang nag-message yung kaibigan ko, Pastor, ito, pinadala ko sa iyo, purihin ang Panginoon. Meron pang isa, Pastor, hindi naman ako humingi. Hindi naman ako nagsabi na ito, kailangan ko. Pero noong natanggap ko yung message, ang sabi ko, timely. Dahil kailangan talaga ito na operasyonan ako. So, anong puhunan natin? Wala naman tayong pwede may pagmayabang sa Diyos, kundi sikapin natin, mamuhay tayo na maayos.
Kasi yung mga tao malapit sa Diyos, tiyak malapit ka rin sa puso na ibang tao. If you have favor from the Lord, automatically, you have favor from man. Yun ang ating hanapin. The favor from the Lord. Nagugulat nga ang aking asawa, sabi niya, praise the Lord. How come? And that is the power of God to touch people. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya tingnan mo si Solomon. Siya ngayon ang nag-enjoy. Tingnan mo yung mga anak ni Sadok. Mga tao na matapat. Mga tao na matapat. Ang kanilang mga anak ang nagtatamasa ng kanilang katapatan. Sabi ng iba, yung panalangin ni Moses na makarating sa promised land, hindi nga nasagot eh. O yun ang sinabi mo. Pero kung tingnan mo, sa Mount Transfiguration, nandoon si Moses. O, isipin mo, patay na siya. Pinatunayan ng Diyos na sumagot siya sa kanyang dalangin. Bakit? Matapat ito. Matapat ito. Ibahin mo to. Ibahin mo ang tao matapat. Hindi man yan magmamayabang sa kanyang katayuan kung anong meron sa mundong ito. Pero tiyakin ko sa iyo, purihin ang Diyos. Diyos ang gumagawa ng daan dyan na hindi mo nakikita, hindi man lang sumagi sa isipan mo. Nagagawa ang Diyos para sa kanya. Kaya nga, in 2 Kings 20 verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now, I have walked before thee in truth. Ito naman si Hezekiah. Ang sabi niya, huwag mong kalimutan paano ako namuhay at lumakad ayon sa katotohanan, in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. Lahat ng ginawa niya yun mabuti sa paningin ng Diyos. And Hezekiah wept. So, talagang grabe yung pagtanis niya. Ano nangyari kay Hezekiah? Nagkaroon ng extension ang kanyang buhay. Ayaw niyo ba yun? Delikadong panahon ngayon, paglabas mo pala, may bahing, ubo, kinatatakutan mo. Pero kung matapat tayo sa Panginoon, there must be an extension of your life because of the means of grace to you. Tawag dyan talagang yan yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Psalms 51 verse number 6, Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. So, yung ating kailangan truth. Kaya nakakahiya naman katulad sa atin, nagawa tayo ng kalukuhan. No? Kaya sabi ko sa mga tatay nung araw, kayo, magtinok kayo. Maraming mga gandang babae dyan. Pero ang problema kasi, pag tumanda na kayo mag-asawa kayo, magsisihan pa kayo, ikaw, maldito ka talaga ng bata pa, ng babae ka pa. O, imbis matanda na kayo, mag-enjoy na lang kayo sa buhay, magsisihan pa kayo, stress pa kayo, ikamamatay nyo yan sa sama ng loob. So, huwag na tayong gumawa ng kalokohan ngayon na pagsisihan natin habang buhay. No? Hindi na dapat, kasi dapat lang truth. Truth. Doon tayo sa katapatan. Yung landas ng katuwiran. Ngayon, ang binanggit naman sa verse number 19, He will fulfill the desire of them that fear Him. Ano ba yung mga hinahangad ninyo? May kondisyon. Yung mga may fear Him. So, ano itong fear? Sa Hebrew, yare. So, ibig sabihin, morally reverent. Hindi yung pag nakita mo ang Diyos, nanginginig ka sa takot. Hindi. Yung mga gumagawa ng mga kaayusan sa harapan ng Diyos. Yung hindi gagawa ng kasalanan. Kaya, kung meron kayong katatakot sa mundo, kasalanan, lumayo kayo. No? Yun ang katakutan nyo, lumayo kayo. No? Pero sa Diyos, He is our God. Dapat close na close tayo sa Kanya. Yung fear dito, sa Hebrew, Yahweh, morally reverent. So, kaya kung tingnan mo ito sa Hebrew, nakabase siya sa Yud at saka Res. Yud at saka Res. Kaya sa pictograph nito, it is a picture of a hand and a picture of a hand of man. So, parang kamay ito ng tao. Kaya nga, kumbaga, kung tayo nagkakaroon ng takot sa iba, takot sa kinabukasan dahil sa pandemya, it is a picture of a hand of man.
Now, ano ba yung hand? He gave His hand for you. Ganito lang kasimple yan. Kung kayo ay magkasala sa iba, sino sa inyo ang unang mag-abot ng kamay para humingi ng tawad? Ikaw na nagkasala o siya na walang kasalanan? Di ba ikaw na nagkasala? Una ka mag-abot ng kamay. Sabi mo, pasensya na, patawarin mo ako. Pwede ba bati tayo ulit? Iabot mo yung kamay mo. Kamayan kayo. Di ba? Ikaw yung may kasalanan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano ba kasalanan ni Jesus sa inyo? Siya yung nag-abot ng kanyang kamay. Ang hingi lang naman niya, morally reverent ka sa kanya. Gaano tayo kabangis? How cruel we are to the God of love. Tayo pa itong nagmamayabang, nagmamalaki. Siya na nga itong nag-abot ng kanyang kamay doon sa krus. Para patawarin ka, para pagalingin ka sa iyong sakit, para bigyan ka ng kapayapaan. Siya na nga itong gumawa eh. Wala ka na ambag din eh. Kapag sinabi mong salvation eh, wala kang nagawa ron eh. Siya lahat gumawa para sa iyo. Payaw-ayaw pa tayo. Ano ba pinagmamayabang natin sa harapan ng Diyos? Sino ba tayo? No? Ang hinanap ng Diyos, yung desire mo. Ipagkaloob niya yan, basta godly desire, kung ikaw ay may fear. Kaya nga, itong fear na ito eh, sa Hebrew pictograph eh, yung yud at saka res, the hand of man. He gave His hand for you. Inabot niya yung kamay niya sa iyo. Ang gawin mo lang eh, sumuko ka. Alam mo yung salitang pagsuko, ibig sabihin, bakbakan yan, gera yan, labanan yan. Eh hanggat hindi ka sumuko, lumalaban ka sa Diyos. Kaya sumurinder ka na. Sabihin mo, Panginoon, total, inabot mo yung kamay mo sa akin. Salamat, patawarin mo ako. Sumuko na ako. Hindi yung inabot ng kamay ng Diyos. Tapos makikipagbaka ka pa, nagmamayabang pa tayo. No, that is not the way God expected to become our response. Dapat magpakumbaba tayo. What are the desires of persons who fear Him? Ano ito? Deep spiritual knowledge. Deep wisdom. At magkakaroon ka ng tinatawag na pakikipagbaka sa sarili mong pagnanasa labag sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, you have life. You have that protection from God. Not only you, but for your children. Kaya karamihan mga anak ngayon nagtatamasa sa blessing at protection mula sa kanyang magulang dahil matapat yung kanyang parents. No? Matapat yung kanyang parents. They had wisdom. Kakaiba yung wisdom ng mga anak ng mga naglilingkod sa Diyos. Kaya kung may matalino man sa mundong ito, tayo yung naglilingkod sa Diyos. Tayo yun kasi iba yung talino niya. Morally reverent. Nandoon ang tinatawag natin godly values talaga. Hindi lamang moral values na tinuturo natin sa school. Talagang nandoon yung godly values. No? Yung takot sa Diyos na ito. Ito yung takot na kung saan, kumbaga kung tingnan mo, hindi siya active voice, passive. Kasi morally reverent. So passive voice ito na kung saan yung active voice, it is the Holy Spirit. Yun yung gumagawa. Para magkakaroon ka yung tinatawag na fear. Para magkakaroon ka yung tinatawag na takot. Hindi ikaw yung gumagawa. No, kasi, ano ka eh, come short of the glory of God eh. Romans 3:23, ikaw ito ang Diyos, ang layo. Pero ito, passive ka, nandito ka, ang Diyos ang gumawa. Nasa active voice ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, kaya nakaabot ka sa tinatawag na morally reverent. Yung fear na ito, na sukatan ng Diyos. No? Yung yari na sukatan ng Diyos, yung fear, sa Hebrew, yari. Sukatan ng Diyos na takot, siya ang dumugtong, hindi ikaw. Kasi kulang ka, kapos ka eh. Dahil kung tayong gumawa nito, sabi mo, grabe, ito yung nagawa ko sa Panginoon. Wala yan. Useless yan. Ang Diyos kasi ang kumilos sa atin. Siya yung naging active. Siya yung, kaya tayo nagiging dynamic na gumagawa, kumikilos because of Him. No? And God will fulfill our desire by loving Him. Why do we love God? Bakit inibig natin ang Diyos? Because He first loved you. He first loves you. Siya mismo unang umibig sa iyo, kaya inibig mo ang Diyos. Kung sabihin mong inibig ko ang Diyos, nangyari po yan. Dahil nung nagkaroon tayo ng takot, siya yung dumugtong nun. Takot sa Diyos, yung takot doon yung morally reverent. Kaya ngayon, nag-commit tayo sa buhay natin. Pag sinabing committed,
ay ano mangyari? Para kang hurumintado niya. Walang haharang sa iyo. Lahat humarang sa iyo, talagang tinatagpas mo. Ganun ang committed. Parang naghurumintado, determinado ka na. Itong buhay ko na ito, sa Diyos lang ito. Itong natitirang buhay ko, mga taon ng buhay ko, sa Diyos lang ito. Doon ka nakapokus. Doon lamang nakasintro ang commitment mo. Kaya, dito sa God questions, kinuha ko sa God questions. Ano itong, paano ito ma-fulfill? Yung desire natin to love Him. Number one, ang sabi ng God questions, to love God is to worship and praise Him. Pangalawa, to love God is to put Him first. Yan ang sabi ng God question, which is good. So, ibig sabihin, to love God, you need to worship Him and to put Him first. To love God is to desire Him. Ano itong desire? Ang discussion ng God question, sabi niya, yung righteousness ng Diyos nasa iyo. Hindi yung righteousness mo. Wala namang kwenta yung righteousness natin. Actually, it is a filterance. In the book of Isaiah. So, yung righteousness niya nasa iyo. So, to love God is to obey Him. Kaya nga, in John 14:15, ni-record ng God questions na, if you love me, keep my commandment. So God will hear our cry by the power of truth. So yung mga prayers ninyo, mga daing ninyo, dapat yan ay hinubog sa katotohanan. Now, hindi yung emosyon lamang. Kasama naman talaga meron tayong emosyon. Pero yung emosyon natin ay ginawang pulido dahil sa katotohanan na ito ngayon truth. Once the truth is known, it to hold fast that God will fulfill your desire. No? Kinuha ko to sa what does it mean to love God? Noong May 13, 2021. Ang explanation niya ito, seek to learn and know the truth by being devoted and committed. So ito yung truth, dapat ating patunayan, ipakita sa buhay natin, magmanifesto ito, makikita ito sa pamamagitan ng ating devotion sa truth. Kumbaga, lahat ng ating ginagawa nasa truth. Now, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. There is a sense which He is nigh to all. No? For He is everywhere present. But there is a special sense in which He seems to be near to us, in which He manifests Himself to us, in which He gives us evidence of His presence. So, nandoon yung ebidensya. Ito yung sabi ng Torah to the tribes. So, nandoon yung ebidensya ng truth. Makikita sa buhay yan. Hindi yung puro theory. Not a set of propositions. But, it is by experience and a manifestation of truth. Ikaw na yung nagiging buhay na nasulat ayon kay Pablo. Nakikita na sa iyo. No, nagmanifest na sa iyo. So, God will save us. So, sa lahat ng tumatawag sa Panginoon, kung sincero tayo, hindi tayo mapagpakunwari. Yung pagsamba natin bilang pagsamba talaga sa tunay na Diyos, ayon sa mga previous discussion ko sa inyo, meron tayong taos-pusong hangarin na makuha ang kanyang tulong kung tayo ay manatiling tapat. Nandoon yung favor ni Lord. Nakikita ng Diyos yung puso natin at kikilos siya sa buhay natin. Gagawa siya. Magugulat ka nga lang. Hindi mo alam na ang Diyos pala ay gumagawa na sa buhay natin. So, ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Yun ang Panginoon. Napakalapit niya sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ngayon, ang Panginoon ay malapit sa atin upang sagutin ang ating mga panalangin. Higit sa lahat yung mga matutuwid na puso. No? Humihiling tayo sa Panginoon. Pero ang kahilingan natin, hindi alinsunod sa Kanyang kautusan, taliwas. Dapat, pag humingi tayo sa Panginoon, alinsunod sa Kanyang kalooban, taos-pusong hinahangad kung ano yung ating kahilingan, at ang pamumuhay naman ay naaayon doon. Nagtiwala tayo sa Diyos. Lahat naman tayo may pagtiwala. Pero ang tanong, ang buhay ba natin sumasang-ayon sa Kanyang kalooban?
tayo ba'y nasa katotohanan? Naghihintay kasi ang Diyos na yung mga hangarin natin, yung mga desire natin, may kaakibat na pamumuhay sa kanyang kalooban. Kaya nga, morally reverent yung yari. So, Panginoon ay hindi naman katulad sa isang hari, presidente, na mahirap puntahan, ang dami pang mga security guard, no? Ang dami pang mga guardian dadaanan, kaya aalanganin ka kung talaga makarating ka doon o papasukin ka ba. So, ang Diyos simple lang eh. Pag lumapit tayo sa Panginoon, yun lang may papagpakumbabang puso. Kaagad-agad nandun ka na. You can come boldly at the throne of His grace with a humble heart. No? Lubos yung pagtiwala. No? Lubos yung pagtiwala. Walang pagod, manatili kayo sa kalooban ng Diyos. Manatili kayong gumawa ng mabuti. Manatili kayo ayon sa kanyang nais. Malapit ang Diyos sa iyo. Ibibigay niya ang iyong hinahangad. Ililigtas niya ang kanyang mga anak para makatiyak kayo na kayo ay talaga magkakasama. Hindi lang ngayon. Kaya nga, nearness of God, hindi lang ngayon, hanggang doon sa walang hanggan. No? Ang ating mga panalangin na dapat sumailalim ito sa katangian ng Diyos. Yun ang prayer. Maihayag ito dapat. Saan? O, siyempre, bilang mananampalataya, yung maging mga anak, magtamasa ng mga pagpapala dahil sa iyong katapatan. So, magkakaroon ng history sa pamilya mo. Because of my dad's faithfulness, this is what happened to us. Hanggang doon sa 4th generation. Ang pinakamainam na tumawag tayo sa Diyos at tayo naman ay namumuhay sa katotohanan. Yan ang pinakamainam. Dahil tiyak na pakikinggan tayo ng ating Panginoon at tiyak na kaluluguran tayo ng Panginoon. Kaya yun dapat ang gagawin ng bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Napakalapit po natin sa Diyos. Mapalad tayo sa oras na ito. Sa kalagitnaan ng pandemya, amidst of problem, amidst of pandemic, the closeness of God is closer than before. Praise the Lord. Now let us pray for a moment. Lord Jesus, have your way over my mind and heart. And thank God for this wonderful day. Sa lahat ng mga kapatid na nanonood at nakikinig sa pangaral na ito, ikaw, O Diyos, ang siyang magpapanatili sa kanilang kaloobang matatag para sa iyong kalwalhatian. Dakila ka sa aming mga buhay. Purihin ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you all. Thank you.